Magandang umaga po mga minamahal kong kapatid. Sumigaw nga po ng salamat sa Diyos ang nakakapitong umaga na ng ating pagmimisa di Aguinaldo. Salamat sa Diyos, palakpakan po natin ang Panginoon. Patuloy po ang ating pong pagpapasalamat at patuloy po ang ating pagtitipon upang ihanda ang ating sarili sa nalalapit ng araw ng Kapaskuhan. 2 araw na lamang po, kapit, pakitingnan-tingnan ang mga katabi, kayang-kaya natin ito at harinawa po mas maging dahilan ang mga araw na ito. Bakit natin mamahalin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pong sama-samang pagsisimba. Sa araw pong ito ay ibinigay po sa atin ang dalawang babae para tingalain at bigyang inspirasyon tayo sa buhay na ito. Harinawa po na pakinggan po natin na sa unang pagbasa ang katauhan ni Ana. At obviously po sa ating mabuting balita sa katauhan po ng ating mahal na ina na si Maria. Pawang naghahati po sila o parehas silang may karanasan. Si Maria at si Ana ay parehas na nabiyayaan ng isang anak. Si Ana, napakinggan ng Diyos at narito ang kanyang anak na si Samuel. Si Maria, bumisita sa kanyang kaibigan na si Elizabeth, kanyang pinsan na si Elizabeth, dala sa kanyang sinapupunan ang kanyang minamahal na anak na si Jesus. Hindi lang ho iyon. Hindi lang sila pinagpala, kundi parehas po silang nagbigay ng papuri sa Diyos. Inalay ni Ana ang kanyang anak na si Samuel sa templo at nagpuri sila sa Panginoon, sabi nga sa unang aklat ni Samuel. At sa araw pong ito, narinig po natin na itong papuring awit ng ating mahal na ina. Kinakanta ho natin ito, alam na alam po natin ito, yung ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos ng aking tagapagligtas. Pero mga minamahal na kapatid, sa kabila ng kanilang pagtanggap sa biyaya ng Diyos at sa kanilang buong pusong pag-awit sa harapan ng Panginoon, may isa pong dahilan bakit naging totoo ang mga bagay na ito. Binanggit po ni Maria sa kanyang awit, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. For he has looked with favor on his lowly servant. Ito po ang isang magandang bagay na paalala sa atin na tinignan ng Diyos si Ana at si Maria ng katangi-tangi at kamahal-mahal. Tinignan niya ang dalawang babae ito na nararapat sa biyaya ng isang anak. Nararapat si Ana sa isang biyayang anak na si Samuel. Kaya nga po ang pangalan ni Samuel, ang ibig sabihin ay nakinig ang Diyos. God heard. Nagkaroon sila ng anak sa kabila din ng kanilang kasaysayan at sa kabila ng kanilang mga masasalimuot na karanasan. Si Maria ganun din, habang hinaharap ang maselang pagdadalang taong ito, ang mabati ng kanyang pinsan na bukod kang pinagpala sa babaing lahat, ang dalin si Jesus sa sinapupunan ay siyang pagtingin ng Diyos sa kanila ng katangi-tangi at kamahal-mahal. Ngayon ho ba mga minamahal na kapatid, tanong ko po sa inyo, maniniwala pa rin ho ba tayo pag sinabi ko ho ngayon na ikaw at ako
ay tinitignan ng Diyos ng katangi-tangi at kamahal-mahal. Na habang nakaupo kayo dito, habang nagsisimba tayo, habang araw-araw tayong nabubuhay, naniniwala pa rin ba tayo na sa kabila ng lahat, nakatingin ang Diyos sa akin na parang ako ay espesyal na tao, na ako ay kamahal-mahal, ako ang pinakamaganda, ako ang pinakagwapo, ako ang pinakadakila sa lahat ng tao din sa mundong ito. Madalas po kasi ang pamantayan lang natin sa ganyang bagay ay ganito. Kapag ako ay buenas lamang, ayan, tinitingnan ng Diyos ako ng katangi-tangi at kamahal-mahal. Kapag natugunan ng Diyos ang aking dasal, biniro kayo ni Monsignor Rolly nung unang umaga o unang gabi ng ating Misa de Aguinaldo, na siguro tinitingnan lang ako ng Diyos ng katangi-tangi at kamahal-mahal kapag matapos ang 9 na araw ay may makita akong nobyo o nobya. Malalaman ko lang na tinitingnan ng Diyos ako ng kaaya-aya at kamahal-mahal kapag nasa akin na yung mga aking pinanalangin, inasam, mga pinangarap, at marahil totoo nga po ang mga bagay na iyon. Pero mga minamahal na kapatid, paalala lang po sa inyo at sa akin na hindi lamang po sa mga ganyang pamantayan tayo tinitignan ng Diyos ng katangi-tangi at kamahal-mahal. Hindi man sinasagot pa ng Diyos ang ating panalangin na katulad ng iba ay maging successful tayo at tayo ngayon ay naghihirap at nagsusumikap. Pagtingin na ho ng Diyos iyan na kayo ay kumakayod, kayo ay nagsisikap, kayo ay nagpupursigi, nagbibigay kayo ng oras, binibigay nyo ang lahat. Marahil panalangin natin sa Diyos, Panginoon, bigyan mo naman ako ng isang matatagan na pananampalataya. At kahit ba nakikita natin ang sarili nating unti-unti pa lamang natututo kung paano magsimba, ano nga ba ang simbahan, ano nga ba ang salita ng Diyos, sino nga ba ang mahal na ina, ano nga ba ang Pasko, yung mga mumunting, mga efforts na iyan, bakit tayo natututo, bakit tayo huhumaling sa pananampalataya? Pagtingin na yan sa iyo ng Diyos ng katangi-tangi at kamahal-mahal. Yung ito lang po na tayo ay kahit papano safe and sound sa mga kapaligiran ho natin. Na may nakakain tayo 3 beses sa isang araw. O marahil madami pa ho sa atin dito, hindi lang 3 beses kumakain sa isang araw. Pagtingin na ho yan sa atin ng Diyos ng kamahal-mahal at katangi-tangi. Ang may kaibigan kang katabi ngayon, ang may buhay tayo at may hininga tayong hinihinga ngayong araw na ito, hindi na po natin muna kailangan mag-asam ng malalaki pang mga bagay. Pero itong mga maliliit na bagay na ito, patunay na kahit kailanman walang mintis tayong tinitignan ng Diyos ng katangi-tangi at kamahal-mahal. Bakit napaawit si Ana ng papuri sa Diyos at si Maria ng kanyang Magnificat? Dahil patuloy silang tinitingnan ng Diyos ng may paglingap, pagmamahal at pag-asa. Dalhin po natin ito sa pag-uwi, mga minamahal na kapatid, na sa kahit anong siglo at karanasan sa buhay, tinitignan ka ng Diyos na ikaw ang kanyang pinakamamahal, ikaw ang kanyang pinakatangi, at ikaw ang pinakamaganda at gwapo sa buhay na ito.
sa maliit at sa malalaking mga biyaya. Tanda ito na kahit kailanman, tinitignan tayo ng Diyos ng katangi-tangi at kamahal-mahal. Kaya pakatandaan po natin na ang katotohanan ito.